Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O, umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Kumusta naman si Aling LV bilang isang kasambahay, madam? Si Ate LB po, ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Tapos po, naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yan? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Honor, naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako nasa kwarto nga po kami. Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sakasakali. Quick lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang manakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. My next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Second day mo lang? Second day pa lang niya? Pinauwi mo kasi po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga so, po ibig mo sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak? Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi. Sinungaling ito. Second day pa lang pinauwi mo na? Opo, pinapauwi. Second day pa lang naglagay na ng pubic hair sa... Hindi pa, kasi kumbaga po... Sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi pa, on the second day na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Bakit mo inaalok na sweldo ng 5,000? Oh. Pinapauwi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasuldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang, kako po, Your Honor. Kaya pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinapalayas mo na siya. Correct? Ay, bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day, kasasabi mo lang ha? Opo, ayaw niya. Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba yan? Tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000.
kada buwan na sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit mo inoperan? And siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako, kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi? Sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya na para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak, Bakit mo Your hindi ginawa? Honor. Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, bawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Oh, di paano namin malaman kung nagsinungaling ka, kung sabi kang totoo. Dapat pag ganun dokumentado, may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa ang ginawa mo, and then, doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya didemanda pero nagkareglohan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your Honor. Oh, tapos hindi mo pinagamot nung malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa'yo, pinayagan mo lang. Tapos binaba mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo. Mapagsamantala ka. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers, Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na pangalawang araw pa lang gusto mo na siya palayasin, umabot mo na 4 na taon sa'yo? Sinama mo pa rin sa Batangas sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Oh, hindi 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 20. O ilan? 23 nga. 4 years nga, magpo 4 years na. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. O umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa na 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate LV.